Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali, Pilipinas, at magandang araw din sa mga Nova Ecijano at sa lahat po ng mga manonood natin sa loob at labas ng ating lalawigan at saan man po panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Piccio, at makakasama din po natin ngayong araw si Job. Magandang tanghali sa iyo, Joby. Yes, sa magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astrero, ang inyong makakasama ngayong araw. Ito po programa ay mas lalo po natin ginagawang interesante ang paghahati ng impormasyon at mga balita. Kasama po ang buong pwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo magbalitang unang sigaw, Joby, sa panahon ngayon, marami sa atin ang nakararanas ng pamumula, pangangati at iritasyon sa mukha, lalo na kung sensitibo po ang ating mga balat. Yes, tama ka dyan, Shane. Kapag hindi komportable ang pakiramdam ng ating balat na apektuhan, hindi lang po ang itsura, kundi pati ang ating kumpiyansa sa sarili. Kaya naman, para sa ating beauty health at iba pang tips ngayong araw, alamin po natin ang mga simpleng hakbang kung paano mas mapangangalagaan ang sensitibong balat sa mukha. Panoorin po natin yan dito lamang po sa ating beauty health at iba pang tips with Mom Star Rodriguez Piccio. Hi mga Mars! I'm Star Rodriguez Piccio for our beauty, health at iba pang tips. Ngayong araw, pag-usapan natin ang pangangalaga sa ating muka. Mahirap para sa atin na mapanatili ang magandang kalusugan kapag may nararamdaman tayong hindi maganda sa ating balat. Mayroong mga paraan upang maibalik ang magandang balat at makatulong upang bumalik ang tunay na ikaw. Nagbahagi ang skincare brand na Cetaphil ng 5 paraan upang mapangalagaan ang sensitive skin sa muka. Una, cleanse. Pumili ng akma at magandang facial cleanser para sa iyong balat upang mapanatili nito ang natural na balat na aalis nito ang dumi, makeup at excess oil. Siguraduhin na huwag sumobra ang paghihilamos dahil maaari itong magdulot ng pagkatuyo at iritasyon sa balat. Gawin lamang ito ng 2 beses sa isang araw. Pangalawa, moisturize. Upang mapanatili ang pagiging smooth at soft ng balat, facial moisturizer ang kailangan. Napapabuti nito na maiwasan ang pagkakaroon ng dry skin at matulungan na maibalik ang natural na moisture barrier. Para sa mga sensitive skin, pumili ng moisturizer na natural at walang halong chemical na makapagbibigay ng iritasyon sa balat. Pangatlo, avoid trigger. Para sa mga may sensitive skin, iwasan ang mga produktong naglalaman ng maraming chemical. Upang maiwasan ang mga ito, ay suriin o obserbahan ang mga produktong ginagamit upang malaman kung ano ang sanhi ng pamumula ng balat. Pang-apat, laging gumamit ng sunscreen. Ang palaging pagpapahid ng sunscreen ay
tutulong sa mga sensitibong balat. Piliin ang moisturizer na naglalaman ng SPF o mayroong SPF 50 upang malabanan ang UV exposure. Ugaliin ang paglalagay ng sunscreen sa tuwing lalabas at magdala ng payong. Panglima, iwasan ang sobrang pagtuklap ng balat o skin peeling. Ang regular na skin peeling ay makakatulong na malinis ang balat at matanggal ang mga irritants at dead skin cells. Kaya naman, paalala, gumamit ng mga produktong hiyang ang iyong balat upang maiwasan ang iritasyon o pamumula sa iyong balat. Yan ang ating beauty health at iba pang tips with Ma'am Star Rodriguez Pisio. Totoo nga naman din, lalo na pag kunyari nagbabalat-balat yung, yung skin natin, di ba? Hapdi rin yan. At lalo na kapag meron tayong ipinapahid din sa ating mga mukha at talagang maiinitan tayo, mahapdi rin ang ating hapdi rin sa pakiramdam. Kaya nga po, sana yung mga ibinahagi po na tips ni Ma'am Star ay inyo pong gamitin sa pang-araw-araw po ninyo. Jovi. Oo, Michelle, para pangalagaan talaga yung mukha natin. Lalo na sa mga nagtatrabaho kasi may mga, syempre sa mga girls, ayan, make-up talaga. Ayan, kapag kasi pumapasok sa trabaho, nagme-make-up. Even sa mga lalaki din naman, syempre yung mga pagbiyahe-biyahe natin, may mga nasasagat din na alikabok ng ating mga mukha. Kaya very important din, Michelle, talaga yung magkaroon tayo ng mga proteksyon. Syempre yung paghihilamos sa gabi o pagligo, syempre, tsaka yung mga panglinis para pantanggal ng mga excess oil and mga dirt sa ating mga mukha. And of course, yung sunscreen, lalo na pag tag-init talaga, para maproteksyonan din yung mga mukha natin. Kasi nakakaitim talaga, Michelle, mabilis makaitim din yung mahangin tapos napakainit ng panahon. Oo, minsan napapansin ko, sunog na yung mukha ko eh. At hindi natin napapansin, mainit din kasi sa pakiramdam. Kahit mahangin, mainit din sa pakiramdam at makikita mo na lang din pagkatingin ka sa salamin, ay, bakit naging ganon? Nag-half-half ang iyong kulay. Mukha kang panda. Oo, baltik-baltik. Anyway, so pangalagaan po natin mabuti ang ating mga balat. Salamat po kay Ma'am Star Rodriguez. At pag po kayong bibitiyo dahil susunod naman po ang ating balitang unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, Malacanang. Ayon po sa Malacanang, Prime Water mananagot kung mapapatunayang may pagkukulang sa serbisyo. Sa Regional News, Gitnang Luzon, ikatlo sa may pinakamaraming rehistradong botante para sa BSKE 2026. At sa balitang lokal, kadiwa ng Pangulo, naghatid ng abot kayang produkto at suporta sa mga magsasaka ng Bungabon. Sa Bantay Krimen, sensitibong balita, krimen sa Central Luzon, bumaba ng 210 na kaso noong Nobyembre 2025. At sa presyong palengke, bagong budget destination sa Cabanatuan, Alcomart, nag-aalok ng presyong halos kalahati lang.
Sa viral news, empleyado ng City Hall pinuna ng netizens dahil sa paglalaro ng video game sa oras ng trabaho. At para naman po sa Showbiz Roundup, Mylene Dizon nagbahagi ng heartfelt messages sa 90s gimmick trends. Mga pelikula ng Metro Manila Film Festival 2025 handa na para sa Pasko ng pelikula. At Angelica Panganiban ibinahagi ang nakakatawang reaksyon sa kulay ng mata ng anak na si Amila. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Prime Water mananagot kung mapatutunayang may pagkukulang sa serbisyo ayon sa Malacanang. Nilinaw ng Malacanang na may ginagawa ng hakbang ang pamahalaan upang protektahan ang mga consumer na nakararanas ng problema sa serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation. Sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na maglalabas ang Local Water Utilities Administration o LWA ng isang memorandum circular ngayong buwan upang tiyaking hindi mapuputulan ng supply ng tubig ang mga consumer. Ayon po kay Castro, batay sa paliwanag ng LWA Chief Legal Counsel Attorney Joy Salonga, hindi rin dapat singilin ng mga consumer kung wala namang maayos sa serbisyong na ibibigay ang Prime Water. Sa ngayon po, ano po ang ginagawa ng LUWA para sa mga consumers? Ayon po kay Attorney Joy Salonga, maglalabas sila ng memorandum circular this month para hindi maputulan ng water service ang mga concessionaires. Ang mga consumers po ay hindi dapat singilin kung wala naman po talagang serbisyong na ibibigay ang Prime Water. So, hintayin po natin ang memorandum circular na ilalabas po ng LUWA patungkol po dito. Ang pahayag ay kasunod ng dumaraming reklamo ng mga residente sa iba't ibang lugar na sakop ng Prime Water. Batay po sa mga naunang hinaing ng mga consumer, ilan sa mga karaniwang problema ang madalas at patagal na pagkawala ng supply ng tubig. Mahina o halos walang lumalabas sa tubig, lalo na tuwing gabi. At paniningil ng water bill kahit limitado o wala umanong serbisyo. May mga residente ring nag-ulat na kahit gumagamit na ng water pump o jetmatic ay wala pa ring sapat na supply ng tubig. Ilan din ang nagsabing nagiging kulay kayo manggi o marumi ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo dahilan upang hindi ito magamit sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa ng ilang consumer, patuloy ang paniningil ng minimum fee at pataas sa singil sa kabila ng umano'y hindi maayos sa serbisyo. May mga ulat din ng kakulangan ng abiso bago ang water interruption at mabagal na pagtugon sa mga reklamo. Dahil sa mga reklamong ito, iniutos noong Mayo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasagawa ng investigasyon sa operasyon ng Prime Water. Nauna nang sinabi ng Malacanang na mananagot ang Prime Water kung mapatutunayang may lapses o pananagutan ito bilang water service provider kahit pa may nakaambang pagbabago sa pagmamay-ari ng kumpanya. Sa ngayon po, nakausap po natin din at nagre-report naman po ang LUWA sa Pangulo. Ang mga lapses or liabilities ng Prime Water as the management, kung ano po ang kanila maaaring mga kakulangan o naging liabilities ay dapat pong mapanagot. Depende po ito sa pagiging reports or mga dokumentong maiipon para mapakita kung meron mang liability ang Prime Water. At sa panig naman po ng Prime Water, iginiit na pamunuan na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga katuwang ng local water districts upang maresolba ang mga issue na at wala na umano itong nilalabag na patakaran. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang paglabas sa memorandum circular ng LUWA at ang resulta ng investigasyon ng pamahalaan kaugnay ng mga reklamo sa serbisyo ng Prime Water. Sa regional news, Gitnang Luzon, ikatlo sa may pinakamaraming rehistradong botante para sa BSKE 2026. Isisigaw sa report, Carmel Joy Miguel.
Iniulat ng Commission on Elections o COMELEC na umabot na sa 114,628 ang bilang ng mga rehistradong botante sa Region 3 o Central Luzon para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, batay sa pinakahuling datos na inilabas ng COMELEC nitong December 14, 2025. Kabilang ang Gitnang Luzon sa mga rehiyong may pinakamaraming rehistradong botante na pinangunahan ng Calabarzon sa bilang na 203,438 at National Capital Region na nakapagtala ng 114,820 na rehistradong botante. Sa buong bansa, 223,282 ang mga bagong rehistradong botanteng kabataan na may edad na 15 hanggang 17 at 739,333 naman ang mga botanteng 18 taong gulang pataas. Patuloy ang voter registration araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mga tanggapan ng COMELEC at satellite registration sites hanggang May 18, 2026. Nakatakdang ganapin ang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2, 2026. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. At sa balitang lokal naman, kadiwa ng Pangulo, naghatid ng abot kayang produkto at suporta sa mga magsasaka ng Bungabon. Isisigaw ni Elsa Navalio. Isinagawa ang kadiwa ng Pangulo sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija noong December 16, 2025 sa mismong harap ng munisipyo o pamalang bayan ng Bungabon. Layunin ng aktibidad na maghatid ng abot-kayang produkto at direktang tulong sa mga lokal na magsasaka, mangingisda at mamimili sa pamamagitan ng pagbebenta ng sariwa at dekalidad na ani. Lumahok sa programa ang Bungabon Farmers and Fisheries Service Cooperative na nag-alok ng sariwang ani at lokal na produkto. Nakiisa rin ang mga magsasaka ng Barangay Vega Agriculture Cooperative, PESA Agriculture Cooperative at Santor Bungabon Agriculture Cooperative na nagbenta ng iba't ibang produktong agrikultural sa mas murang halaga. Kasama rin sa mga lumahok ang Raisons Quill Farm na naghandog ng mga produktong mula sa pugo habang aktibong sinuportahan ng Bungabon Agriculture Cooperative ang maayos na pagpapatupad ng aktibidad. Ayon kay Leonila Pesa, miyembro ng kooperatiba, ang kadiwa ng Pangulo ay isa sa mga proyektong isinusulong ng Pangulo na buong sinusuportahan ni Mayor Padilla. So yung pagtitinda po namin dito ay project talaga ni Mayor para po sa proyekto ng Pangulo natin, yung kadiwa, di po ba? Kadiwa ng Pangulo na yung mga kooperatiba po ay makapagtinda at kumita para po maiangat din po yung kooperatiba pati yung pamumuhay po ng mga member. Aniya, layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga kooperatiba na makapagtinda at kumita upang maiangat hindi lamang ang kanilang samahan, kundi pati na rin ang pamumuhay ng kanilang mga miyembro. So malaking tulong nga po yun sa bawat co-op kasi naman yung kooperatiba gumagastos din o kumikita din. Kumikita yung magsasaka. Kasi po yung mga gatas po na iyan ay ani po ng mga magsasaka sa mga kalabaw. So yun, bibili ng co-op and then meron po kaming buyer na kumukuha. Tapos yung iba po ginagawa namin ng ganyan. Kumikita naman. Dagdag pa niya, sa tulong ng lokal na pamahalaan at sa suporta ng programa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy ang pagsisikap ng pamahalaang bayan ng Bungabon na maglatag ng mga programang makatutulong sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Kasama si Jeff Gonzalez at Bernardo Esguera, Elsa Navalio para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Krimen sa Central Luzon, bumaba ng 210 na kaso noong Nobyembre 2025. Bumaba umano ang crime incident sa Central Luzon noong November 2025. Ayon sa Police Regional Office 3, bunso dito ng pinaigting ng law enforcement operations at proactive policing sa naalinsunod
sa PNP-focused agenda at sa 3-phase ng PRO3. Mula 3,576 na kaso noong Oktubre, bumaba sa 3,366 na kaso o katumbas na 5.87% ang kabuang crime incidents noong November. Nabawasan rin ang 8 focus crimes na murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping ng motor vehicle, and carnapping ng motorcycle. Mula 1,522 na kaso, bumaba ito sa 1,460 na kaso, at tumbas ng 4.0% ang nabawas. Dito, naaresto ng PRO3 ang lahat ng top 10 most wanted persons sa regional level noong Nobyembre sa loob lamang ng 4 na araw. Tala sa presyong palengke, bagong budget destination sa Cabanatuan, Alcomart nag-aalok ng presyong halos kalahati lang, isisigaw ni Elsa Navalio. Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong bukas na Alcomart na matatagpuan sa Melencio Street Extension, Cabanatuan City na katabi ng ginagawang palengke matapos itong mag-alok ng hanggang 50% diskwento sa iba't ibang produkto. Para naman sa mas malalaking gamit, ibinebenta ang single burner gas stove sa 322 pesos at single tub washing machine sa halagang 3,393 pesos. Mabibili rin sa Alcomart Cabanatuan ang iba't ibang klase ng perfume at cologne na nagkakahalaga mula 39 pesos hanggang 160 pesos. Hindi rin nagpahuli ang mga electronics dahil available ang 32 inches LED Smart TV sa presyong 6,199 pesos. Mayroon ding iniaalok ang Alcomart para sa mga naghahanap ng mga murang pangregalo ngayong Pasko, gaya ng kitchenwares, plasticwares, cosmetics, disposable supplies, plates and bowls, glassware, pots and pans, baking needs, speakers, at iba't ibang electric items. Ayon kay Nikay Balbin, Assistant Supervisor ng Alcomart Cabanatuan Branch, layunin ng kanilang tindahan na gawing mas abot kaya ang pang-araw-araw na pangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa dami ng murang alok at pagpipilian, inaasahang magiging bagong paboritong shopping destination ng mga kabentwenyo ang Alcomart. Kayo po ay in-invite namin dito sa Alcomart Cabanatuan City Branch para po sa mga naghahanap ng pangregalo. Ngayong darating na Kapaskuhan, marami po kaming nakasale. Kami po ay matatagpuan sa Melencio Extension, Cabanatuan City. Kasama si Jerome Pique at Smiles of Ferdinand III, Elsa Navalio, para sa Balitang Unang Sigaw. Sa viral news, empleyado ng City Hall pinuna ng netizens dahil sa paglalaro ng video game sa oras ng trabaho. Umani ng batikos mula sa netizens ang isang empleyado ng Tugigaraw City Hall matapos kumalat sa social media ang isang video na ngayon ay may 3 million views na nagpapakitang naglalaro umano ito ng computer game habang oras ng trabaho. Ang video ay ibinahagi ng Facebook user na si Juan Ibanag noong November 26 kung saan makikitang isang lalaki empleyado na nakaupo sa loob mismo ng tanggapan ng City Hall, abalang naglalaro sa computer. May kalakip ding geotag ang post na nagkukumpirmang kuha ito sa Tugigaraw City Hall. Tinag din niya ang Philippine Civil Service Commission at hiniling na bigyang pansin ng insidente. Bukod sa paglalaro habang naka-duty, napansin din ng netizens na ang naturang empleyado ay nakasuot ng tsinelas na taliwas sa inaasahang profesional na pananamit ng mga kawani ng pamahalaan, lalo na sa mga tanggapan ng City Hall. Agad namang umani ng sari-saring reaksyon ng post. Ilan sa mga komento ng netizens ang nagsabing, "This is where your taxes go. Baka may bonus pa ito pag December. At libre computer, libre kuryente, naka-aircon pa, tapos may sahod." May ilan ding nanawagan ng investigasyon mula sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Muling ni-repost ni Ibanag ang video nitong December 12. Kalakip ang tanong na, uy, eligible din kaya ito sa gratuity pay? Na iniuugnay sa inilabas sa circular ng Department of Budget and Management hinggil sa one-time gratuity pay para sa mga contract of service at job order workers ng gobyerno para sa taong 2025. Batay sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, inaasahan ang lahat ng kawani ng gobyerno na magpakita ng commitment to public interest,
profesionalismo at integridad. Nakasaad sa kodigo na ang lahat ng oras, yaman at kapangyarihan ng pamahalaan ay dapat gamitin ng episyente, tapat at may pinakamataas na antas ng kahusayan. Sa gitna ng patuloy na diskusyon, muling pinaalalahanan ng mga kawani ng pamahalaan na ang mga benepisyo at insentibo ay kaaktibat ng tapat at profesional na serbisyo publiko at hindi na mga gawaing labas sa tungkulin habang oras ng trabaho. Mga pelikula ng Metro Manila Film Festival 2025 handa na para sa Pasko ng Pelikula. Handang-handa na ang Metro Manila Film Festival ngayong 2025 at opisyal nang na-review ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang 8 pelikulang kalahok sa festival. Ayon sa MTRCB, karamihan sa mga official entries ay nakatanggap ng PG rating. Ibig sabihin, pwede itong panoorin ng mga batang wala pang 13 years old, ngunit sa ilalim ng gabay ng magulang. Isang pelikula naman ang nakakuha ng G rating kaya angkop sa lahat ng edad, habang ang isa ay binigyan ng rated 13 rating na nangangahulugang limitado lamang sa mga manonood na 13 years old pataas. Ang 51st MMFF Parade of Stars ay magsisimula sa December 19 at magtatapos sa Gabi ng Parangal sa December 27 kung saan malalaman ang mga nanalo sa iba't ibang kategorya. Mylene Dizon nagbahagi ng heartfelt messages sa 90s gimmick friends. Nagbalik tropa ang ilan sa mga paboritong dekada 90s stars nang magkita-kita sina Mylene Dizon, Marvin Agustin, Dominic Ochoa, Julina Magdangal, Judian Santos at Patrick Garcia na nagpasaya at nagpakilig sa kanilang mga fans. Sa kanyang Instagram, nagbahagi si Mylene ng mga heartfelt na mensahe para sa kanyang gimmick friends na sinimulan niya sa linyang "What is it about you?" Samantala, nag-post naman si Marvin Agustin ng reunion video nila bilang Pinoy Big Brother Batang 90s Edition sa kanyang Facebook page. Bagamat abala sa kani-kanilang karera at negosyo, nananatiling matibay ang samahan ng grupo. Angelica Panganiban, ibinahagi ang nakakatawang reaksyon sa kulay ng mata ng anak na si Amila. Aliw na aliw ang mga netizens matapos ibahagi ng aktres na si Angelica Panganiban ang isang nakakatawa at nakakatuwang kwento tungkol sa una niyang reaksyon nang makita ang kanyang anak na si Amila. Ikinuwento ni Angelica sa Fast Talk with Boy Abunda ang kanyang pagkabigla nang unang makita ang anak na may blonde na buhok at blue eyes. Ayon sa aktres, kagagaling lamang niya noon sa emergency cesarean section, kaya hindi niya agad nakita ng malinaw ang mukha ng kanyang anak habang nagbe-breastfeed. Nang ipakita sa kanya ang mga litrato ng sanggol at nang makita niya ang mga mata ni Amila, pabigla niyang naitanong, "Ano yan? Bakit blue? Saan galing?" At ngayon naman po ay magbabasa na po tayo ng ating mga komento at mensahe mula sa ating mga taga-subaybay at pasensya na po kung hindi lahat ay ating mababasa. Sa dami po ng mga comments, messages, and questions na ipinadadala po sa amin. At ang ating unang mensahe, galing po kay Abilino Del Monte. Mayabang yung kapatid niya, dapat i-revoke yung lisensya ng kapatid niya na driver na nanakit pa. Kitang-kita naman sa video na nagkasala na nakit siya, ba't kailangan pa imbestigahan? So ayan po ay patungkol po sa kapatid po ng isang aktres at komedyanteng si Pokwang na kung saan po ay nakuhanan ng video at nag-viral nga po. Kung saan makikita po doon na galit at nagmumura po at nasaktan pa po niya yung isang lalaki na may kasama po menor de edad na batang babae. Ngunit ayon nga po sa aktres, ang man pong kwento ay meron din syempre two sides of story, ayan, na kailangan din naman isaalang-alang. Pero kinakailangan din po talaga ng investigasyon na sa ganun po ay malaman din kung ano yung naging punot dulo at kung itong dalawang partido po ba ay magkakasundo or magkakasuhan. Kaya po nariyan ang investigation. So next message po natin. At next message galing kay Edic Jefferson. Parte ng kabataan ko, pinuno ng boses nyo ang araw-araw ng ngiti ng batang 90s. Ano to? Patungkol saan to? Patungkol ito sa nagvo-voice over machine kay Goku. Ayan, si Goku. Yung oo. Abay, ako ay isa rin sa
tumutok din dyan ng ano yung title na to? Dragon Balls. Di ba? May 2 book pa yan, di ba? Oo. Di ba? So, si Vegeta, ayan. Sino pa to? Si Bulma. Si Bulma, si Chi-Chi, Oo. si Gohan. Sino ang mga nakaabot dito? Yung mga batang 90s. si Majin Buu, Oo. Majin Buu. Freezer. Dahil sa palabas na yan, Miss Shane, Oo. nangarap ako, or Na? marahil lang iba din mga batang 90s na magkaroon ng hame-hame wave. Uso Hame-hame kasi wave. yan dati. Oo. At saka yung mga bata rin ngayon, pagka ko yan, napapasadahan din kasi yan sa mga social media sites, di ba? Yung mga iba-ibang mga clips. Ngayon, nagiging curious sila doon and then pinapanood nila. And yung isang kong anak, yung panganay ko, ayun, nakikita rin niya at gusto nga niya si Son Goku at si Vegeta na naglalaban. Anyway, yan ang parte ng ating kabataan, 90s. At mensahe pa rin, galing kay Galing kay Santiago yan, ayun. Aisha, ayan, Santiago. We are so proud of you, Goku. Your memories will always remain hanggat nandyan ang Dragon Balls. Mananatili kang buhay sa amin lahat. R.I.P. Goku. ano kinamatay niya? Ayun. So, yan po. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ang nasa likod, yung boses na nasa likod ni Son Goku ng Dragon Ball Z. At mensahe pa rin galing kay Ligaya Ortega Bautista. Sana po magkaroon ng bagong taripa. Sobrang maningil ang mga tricycle dito sa Cabanatuan. 99% sa kanila. Ayun, meron siyang board. Kayo na po magbasa. Ang mensahe ni Ate Ligaya Ortega Bautista. Hanggang ngayon po, sigaw pa rin ng mamamayan, ang mga sumasakay, yung mga namamasaheros, di ba? Ang magkaroon ng taripa o bagong taripa dito sa lungsod ng Cabanatuan. Dahil nga may ilan po talagang mga tricycle driver po, yung sobra na talagang maningil at wala na rin sa Hulog. Oo, wala na sa linya eh. Pero gayon pa man po, marami pa rin naman po mga tricycle driver din po dito sa lungsod ng Cabanatuan. Ako, personal naman din, di ba, na nakakaunawa at minsan nga sobre yung binayad ko, binibigay pa sa akin yung gutal. Sabi ko sa inyo na po yan. So, kasi alam naman din natin kung ano rin ang dinaranas din ng ating mga tricycle drivers sa pamamasada. Buti nga rin ngayon, medyo malamig-lamig ang panahon dahil sa amihan. Pero paano pa pagka kunyari nag-summer, di ba? So, ayun po, sana po sa mga tricycle driver na kung sino man yung tinutukoy o matutukoy nitong mensahe ni Ate Ligaya, sana po mabasa nyo po ito at wag naman po masyadong maningil pagdating po sa pamasahe dito sa lungsod. At Galing naman kay Leonor de la Cruz. Diyos ko, parang walang gobyerno dito. Grabe sa pamasahe. Kahit student, walang discount. Pag nagreklamo, sagutin ka ng pabalang. pero pagka sa students kasi, merong, 20% pa rin yun, di ba? May discount talaga. eh. Mas mababa talaga ang pamasahe, Miss Shane, ng mga estudyante. Oo. Sa totoo lang. At saka karaniwan din sa mga tricycle driver para nga namang makabawas nga naman sa mga namamasaheros, pinagsasabay-sabay nila yung along the way. For example, sa gawin ng Pacific, merong papunta sa San Siangco, meron pupunta ng Old Capitol, meron din pupunta ng Melaños. Pinapagsabay-sabay na nila yung pagka-along the way para na sa gano'n makamenos din ng pamasahe itong mga estudyante, gayon din yung mga empleyado na gagawi po o depende saan man dito sa lungsod. So, yun naman din minsan ang ginagawa ng ating mga tricycle driver. Pero tulad nga ng sinabi nga ni Ate Alia ba yung kanina? Aisha. Meron talagang mga tricycle driver talaga na yung sobrang maningil. Kaya umaabot po sa punto na may mga nagrereklamo po talaga. At sana po pagka po ganon sa mga pamasahe po sa estudyante, sundan lang po natin yung sa may batas natin. Kasi 20% discount din po yan. Even the PWD, di ba? Diba? Oo. PWD sa senior citizen. Ibigay naman po natin para sa kanila yung
karapatan po nila. At mensahe ay Amadeo de Guzman, the team should have tried Eva's Restaurant in Zaragoza, La Paz boundary. It's packed daily with travelers from the northeast. saan to? Ano mensahe, Jovi? Sa NLEX? Eva's Resto sa Zaragoza. Napakarami na nagsisilitawan din, Miss Shane, ng mga restaurant, mga lugar dito talaga sa lalawigan ng Nueva Ecija na pwedeng masubukan ng ating mga kababayan at maging ng mga turista na pumapasok dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. So, ayan, sa Eva's Restos, bisitahin po ninyo Zaragoza, La Paz boundary. It's packed daily with travelers from the northeast. Ayan. Lalo na ngayon, Kapaskuhan, di ba? May mga nagbakasyon na, may mga nag-leave na. So, sa mga pupunta po dyan, pwede namang dumaan, kumain, gumala, di ba? Subukan natin. At syempre, dapat natin din tangkilikin din ang sariling atin. At mensahe pa rin, galing naman po kay Facebook user. Go ahead, Jovi. Galing sa isang Facebook user, hello po, gusto ko lang po sanang malaman nyo ang concern ko. Kanina lang po nabudol ako ng lalaki. Hindi ko po alam kung ngongo yon or nagpapanggap lang. May kasama po siyang asawa niya. Bumili po siya ng alcohol bandang 1 p.m. or 1:10 p.m. Naganap po ito kanina sa La Torre, Butika po. Una pa lang po, daldal siya ng daldal. Bumili po siya ng alcohol. Nagbigay po siya ng 1K, bayad niya po. Sinuklian ko po siya ng 901. Puro 100 po yun, 900 na yon. Mga ilang minuto, binalik niya dahil 40% lang po pala ang kailangan. Ibinalik niya po yung sukli and then binalik ko po yung pera niya. Pamaya-maya po 100 lang daw po ang naibigay ko. Nawala na po sa isip ko, nagbigay po ulit ako ng another 1K dahil sa pagkalito. Umiyak po ako ng sobra dahil sa bigat ng nararamdaman ko at dahil nadin po nun lang ako naloko ng ganon. Sana po makapagbigay po kayo ng babala. Concern lang po ako sa ating mga kababayan. Nangyari po ito sa Barangay La Torre. Alam mo, Jovi, sa punto na to, maraming mga ganyan din ang ginagawa. Ano to, pakasunod? Hindi, yan yung umpisa. So, dahil nga magpapasko, marami rin talagang budol. Meron nga rin tayong kwento from Santa Rosa, nagtitinda naman, naggugulay. May bumili sa kanya isang mama daw, 1,000 yung pera, naka-worth 500 pesos. Ngayon, binigyan niya ng 500 piso. O, pagbalik na isinusoli, hindi na din daw yung parang nalito na rin yung nagtitinda. Ibinalik yung pinamili. Hindi binigay sa kanya yung 500 piso na suklingan nung pero siya nagbigay ng another 1,000. So, ibig sabihin, ang napunta na kay Manong na di umani ng loko is 1,500 pesos. Siya, nalugi siya ng 500 1,000 bale, no? Ang kanyang nalugi. So, yun po ang dapat po mag-ingat din po tayo lalo sa mga nagtitinda ngayon, lalo na tingnan po ninyo mabuti ang inyong mga binabayad. Baka mamaya fake na. Play money lang pala, di ba? So, marami po ngayon sa panahon na to ang nang-i-scam. Kaya ingat po tayong lahat. Mahalaga din po ang presence of mind sa ating mga tindera, lalo na po, dagsa po ang magiging mga customer po natin dahil magpapasko nga po. So, marami talaga araw-araw natin transaction sa mga customers natin. Minsan talaga medyo malilito ka, lalo na pagkadagsa. Pero, yun nga po, sana sa presence of mind. And very important din na magkaroon ng CCTV, Miss Shane, para nang sa ganun ay kapag nagkaroon ng insidenteng ganyan, madaling ma-review, mai-report sa pulisya, nang sa ganun ay hindi na maulit o siya ay maban na ba sa ibang mga lugar. At sa mga tao naman pong gumagawa ng mga ganito, sana po, wag naman po tayong manglamang ng kapwa natin dahil sila po yung mga tao na patas na lumalaban sa buhay. Kaya sana din po, patas din po kayong makipaglaban sa buhay. Mahirap po ang buhay, oo. Pero hindi po natin, kapwa natin Pilipino, yung dapat nating gulangan. Ano man po yung hirap na dinaranas ng bawat isa. Pagsusumikap po ang kinakailangan, ang solusyon. Hindi po ang panggagancho o
lalamang po sa kapwa. Bawal man lamang sa kapwa. At wag iisipin natin lagi na ano tawag dito? Manloko ng tao. At mensahe pa rin, meron pa ba? Gali kay Sophie Wu. Hi, good day po. Magbabaka sakali lang po magtanong. Baka po matulungan niyo po ako if maganda po kaya ang season ngayong holidays para pumasyal ng Dupinga River. Salamat po. Dupinga River. Di ba pupunta kayo doon? Di ba pupunta kayo? Okay na papuntahan? Actually kasi 'di ba marami ding nasira nung bagyo pero unti-unti na rin kasing naibabalik yung mga kubo, yung tubig. So, 'di ba may paparating bang bagyo, Michelle? Iniisip ko lang din kasi syempre yun yung may maraming kubo-kubo, di ba? Di ba yun sa Dupinga River? Sa Dupinga River, oo. So, ano po natin, always na lang din sa, nasa sakop dito, Dupinga? Gabaldon. O search po yun sa may Gabaldon na Facebook account po nila at kapag na-check namin ito ni Miss Jovi, itong kalagayan ng Dupinga River ay ipaparating po namin sa inyo agad. May contact number naman siyang ibinigay sa atin, di ba? So, message kami sa iyo, Kuya o Ate Sophie Wu. At yan lamang, Jovi, at 6 days. Ayan, 6 days to go before Christmas. Ayan, malapit na. At syempre, dahil dyan, kapag ganyang mga panahon na papalapit na ang Pasko, meron din mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. At syempre, ng kanilang mga anniversary. Kaya 6 days to go before Christmas. Malapit na mga kaibigan. Enjoy lang natin ang buhay. Syempre, belated Christmas. And gusto lang din natin batiin. Oo nga, bukas na nga yun. Happy birthday. Ngayong araw, actually. Ngayong araw pala. Ngayong araw ang birthday ng aking kasama. Happy birthday, Jovi! Ano pang mo? Ngayong birthday mo. Follow mo kay Jovi. Simple lang naman yung mga wish ko. Ayun, thank you so much. Ganda Oo, since today is our Christmas party din. Oo, so hinandaan ako ng TV48 guys, napakababait talaga. So double P, thank you. At syempre sa ating mga kasamahan dito sa TV48, thank you so much sa pagbati ninyo. Ang wish ko lang sana more blessings to come sa lahat sa atin sa darating na 2026. Sana maging mabait sa atin yung taon na yan. Lagi naman yun ang hinihiling natin, sana maging mabait ang susunod na mga taon, pero marami pa rin mga digmaan tayong kinahaharap dahil tayo ay natural na mga mandirigma. Pero sa gayon pa man, sana po sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay, sana ay manatili tayong matatag at manatili pong sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At Jovi, pagpatuloy mo na. At syempre, yan po mga balitang ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako po muli si Jovelyn Astrero at ito pong ating programa ay hatid sa atin ng DPTV System and Technology. Siyempre, ako naman po si Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Topopicho at nakasama rin natin si Clariza, Carmel, Amber, Elsa, Ma'am Milena, Ma'am Star, at sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. At sa mga taga-subaybay po natin, makita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Mga araw po yan ng Miyerkules at Biyernes, alas 12 po ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programang Double P. Love you!